Hi, good day, no? Welcome to the final lesson, lesson 3. So, recap lang natin yung unang ginawa natin, no? So, the first lesson, gumawa tayo ng audience and targeting and of course, yung mga demographic, okay? And kasama na rin doon kung paano siya select dun sa template, no? And the second lesson naman natin, the second course, is yun kung paano natin in-execute yung ating targeting and kung ano ba yung structures ng CBO and ABO, no? And gumawa na rin tayo ng setup using um, engagement type, yung objectives na ginawa natin. And we have also the structures is we have 1, 1, 3, no? So ano nga ba yun ulit? One campaign, one ad set, and 3 ads. So yun yung mga structures na ginawa natin nung lesson 2. But now, is the final lesson, ituturo ko yung iba't ibang klaseng setup, which is meron tayong lead generation, and also meron din tayong purchase, and kung paano i-set up yung pixel dito, no? And kasama na rin pati yung pag-setup ng existing post. From here, so nandito na tayo sa ating dashboard ng Ads Manager again. So ito yung ginawa natin before. So naka-schedule siya, naka-CBO. So from now, gagawa naman tayo ng structures, which is unahin muna natin kung paano ba ng pinost mo sa page, no? Yung pinost mo sa page, which is existing post. So dito, from here, punta tayo ng page, check muna natin. For example, ito yung page ko, magsuswitch ako sa One Marketer. Ayan. Ito yung page ko from One Marketer. So, itong mga post na to, gagamitin ko yan. Ito, nakapost siya. Ito, nakapost siya. Nakapost yan. Nakapost yan. So, paano ba natin to gamitin, itong mga to? Alright? So, balik tayo ng Ads Manager. So, ngayon, ang gagawin naman natin is ABO naman, no? ABO using existing post. Okay? ABO using existing post. Paano ba yung coach? So, click ka uli ng create. Then, engagement pa rin. Ayan. Then, continue. No? So, ang ginamit kong objective, guys, tignan nyo. Engagement pa rin. Then, continue. No? So, ba't engagement pa rin, coach? Siyempre, gusto ko more on inquiries pa rin. And gusto ko para direkta na mag-inquire sa aking messenger. Alright? So, again, continue. Then, ito, huwag nyo kakalimutan, guys. Manual pa rin. Click mo yung manual. Then, continue. Alright, so ito na uli yung tatlong level, campaign level, ad set level, and campaign ad level. Alright, so balik tayo ng campaign level. So ang structures ko is ABO, ABO 1, 2, 1, 2, 4. Ayan, so 1, 2, 4 naman, no? So ang ibig sabihin nito is one campaign, two ad set, magiging dalawa daw yung ad set, and magiging 4 daw tong ads. So, paano nga ba yung code? So, dito gagawin ko, papakita ko sa inyo kung paano, no? Well, take note guys, pwede kayong gumawa ng maraming ad set dito and pwede kayong gumawa ng maraming ads din dito. No, tuloy-tuloy lang yun. I-duplicate mo lang siya dito. Dumami siya. Okay, but now, this is the structures. One campaign, 2 ad set, and 4 ads. So, from here, since ang gusto ko mangyari, ABO, ad set budget, ang gusto ko, so, i-click ko tong ad set budget, dito ako. Ayun, and tama ito, naka-check dapat to. Pag naka-ad set budget ka, tandaan yan guys ha. Then, punta na ako sa ad set budget ko. Yun, ito yung ads level. And dito sa ad set level, yan, ito na siya. So, conversion ko is messaging pa rin kasi gusto ko messaging pa rin, no? Para at least marami nag-i-inquire pa rin. Yan pa rin yung aking objectives. Okay? Pero mamaya gagawa tayo ng likes and followers. Alright, tama ba yung page? Yun, tama. Since one marketer yung nakalagay, so okay na ako dito, goods na ako dito. Then, tama to, naka-automatic destination lang. Which is pwede ka rin mag-manual kung gusto mo. Instagram and Messenger, no? Pero I suggest automatic na lang kung naka-automatic siya. Okay, performance goal, maximize numbers of conversation. Tama to. Okay. Budget. So, gusto ko budget sa isang ad set is 200 pesos lang. Yan. Naka-daily budget ako. Yan. And dito naman is time 11:59 uli. So, coach, bakit 11:59 uli? Make sure na lagi kang time settings ng 11:59 every create the campaign. Every create, tuwing magkikreate ka lang. Pero once na nakapag-create ka na, nakapix na yan, hindi na kailangan pang iset pa. Once na nakapag-create ka na, na-publish na siya, running na siya, hindi ka na magsaset ulit. One time lang yan, tuwing gagawa ka lang ng campaign ads. No? Okay, next.
So from here, use save audience. Gamitin natin uli yung audience na ginawa natin. Click mo lang ulit itong use save audience. Then yun, ginamit ko to before yung isa, so dito naman ako sa isa. Pero dalawa yan gagamitin ko, different ad set, no? Okay, gamitin ko to. Boom. So yun na, use save audience. Ito yung audience name. Copy mo lang yan. Yan ang gawin mong audience name. Tinuro ko din sa inyo. Yan yung gagawin yung audience name. Okay. So yun, ito yung pangalan ng isa kong ad set. And then, dito naman, sa ad level, punta na tayong ad level. So create existing post yung gagamitin ko kanina. Before yung first, ang ginawa natin is create ad. Tama ba? Ito. So ngayon, ang gagamitin ko naman, yung mga nakapost ko sa page. So paano ba yung post? So syempre, click mo lang itong create ad. Use existing post. Then tanggalin mo itong check again. Tapos select post. Click mo itong select post. Yan. O, ito na yung mga nakapost ko sa page, no? So katulad nito, ito siya, oh. Yan, yung nakapost ko sa page. Ngayon dito, ito siya. So for example, gusto ko siyang gamitin. Yan, yan. Select, click mo siya, then continue lang dito. Make sure na mag-highlights to pag nag-select ka nito, no? Kasi pag di siya nag-highlight, di pa rin siya nakaselect. Alright, so click mo siya, then continue. Yun, well done. So nandito na siya ngayon. So easy, di ba? So nandito na siya. Tapos may sinasabi dito, verifying your change. Ibig sabihin yung button mo, hindi daw nakaano. Pero yun, nawala na. Automatic naman na nawawala na siya pag na-arrange siya na. Alright, so yung auto-reply mo dito, select mo lang, use. Ayun. Ito na siya. Yung ginawa nating auto-reply before, ito pa rin yun. Gamit ko siya. Okay? So, ito pa rin yung questions. And then, ito yung ad. Yun na. Diba? Naselect ko na yung isa. For example, video yung ginamit ko, no? So, video. So, from here, lagay ko, video 1. Yan. And the second, duplicate mo ulit ito. So, punta ka dito, duplicate. Then, existing. Then, duplicate. Ayun. So, gusto ko naman, another video. So, video 2 naman. So, yan. Video 2. And then, select ko dito. Para mapalitan to, ito yung video 1 ko, ito yung video 2 ko, para mapalitan tong first video, ito naman yung gagamitin ko. For the second video is, ito naman. Yan. Yan. Then continue. Ayun. So meron na akong pangalawang video, di ba? So existing post pa rin. Ito siya. Ito yung nakapost ko na yan. Ayan siya. So, di ba? Yan yun. No? So, ito, ginamit ko na siya pang ads din for the second post. Okay? Then, check ulit auto-reply. Ayun. Select mo lang. Select mo yung auto-reply na yan. Alright. So, meron na akong dalawang ads. No? Ito yung first ads. Ito yung second ads. So, dalawa yung nagawa kong ads. But, coach, di ba sabi mo ABO 124? So, 1 campaign, 2 ads set, and 4 ads. So, all we have to do is para maging 124 to, 1 campaign para maging dalawa tong ad set at maging 4 to, ang i-duplicate mo rito is ito ng ad set. Uy, ad set, coach, grabe. Ad set na, no? Dito kay ad set na to, ad set level, kung ilan yung under nyo sa baba, yun yung maduduplicate din, bukod sa kanya. Diba? So, tignan nyo. From the ad set, nag-duplicate ako, duplicate ko siya. Existing, then duplicate. Boom. So, ayun na. Nagawa ko ng structures, no? 1 campaign, 2 ad set, isa, dalawa yung copy, and 4 ads. Ito yung 1, 2, 3, 4. So, nakuha natin yung 1 campaign, 2 ad set, and 4 ads, di ba? So, easy. Ganun lang. So, coach, tanong, bakit kailangan mong i-duplicate pa yung ad set since parehas naman sila? Good questions, no? So, ganito yan. Kaya ko siya dinuplicate. Ito yung copy. Tandaan nyo, kung ano yung na-duplicate, may nakalagay na copy lagi, Ito yung copy, no? So, ibig sabihin, siya yung na-duplicate at kung dalawang ads na nasa baba niya. Kung ilan man yung nasa baba niya rito. Okay? So, ang purpose niyan, kaya ko siya dinuplicate, papalitan ko to ng another audience. Uy, another audience. Diba, gumawa tayo ng dalawang audience, no? So, from here, i-change ko lang ang audience nito. So, make sure tama itong mga setup din sa ad set mo na to na dinuplicate mo. Yan, check mo muna. Tama yung conversion, tama yung goal, yung budget. So, gusto ko naman, gawin siyang, let's say, 100, no? 100 yung nilagay ko. Yan, 100 lang yung budget na nilagay ko. And then, yun, tama yung oras. Yan. So, ito na yung audience na to, papalitan ko. Kaya ko siya ginawang dalawa, no? So, yun. Ganun katindi yung setup na to, guys. Kumbaga, pwede siyang mag-reshuffle for another ad set naman once na na-publish mo to. So, yun yung technique and secret for the ad set. Alright? Alam nyo na, tinuro ko sa inyo kung paano. So, ang gagawin mo lang, change mo lang to. Another ad set naman. Another target naman. Yan. Boom. So, iba na. So, copy mo siya ngayon. Then,
paste mo siya dito. Yun. Di ba? So, tignan mo. Ito yung unang ad set mo, iba yung names. Ito naman yung second, iba na rin yung names. Di ba? So, of course, syempre, since na bago ko tong bagong ad set na to, iba na siya. Ibang targeting naman siya. So, all you have to do is I change this creatives naman. No? Dito, sa baba, let's say, ang gusto ko naman, yung ibang post ko naman. Okay? Iba naman. Papalitan ko siya para at least iba-iba yung mga gamit ko. So, gusto ko, ito naman, tong image na to. Click ko siya. And then, continue. So, dito, image naman yung nilagay ko for the second, no? So, pwede ko siyang palitan ng pangalan. Image 1. Okay. And the next naman, palitan mo rin itong baba na creatives, no? But check mo muna kung nakatama yung kanyang auto-reply dito sa baba. So, ito yung auto-reply, use existing. Click mo siya. Yun. So, ito na yung ginawa nating auto-reply, no? But welcome. But pwede mo yung lagyan ng pangalan, ha? Yung ginawa mo na yan. Which is pag in-edit mo siya. Okay? So, next. Change mo rin to, tong creative na to. Ayan. So, punta ka lang ulit, select post. Then, ito naman yung gusto kong gamitin. Yun. Then, continue. Boom. So, yun na. Video rin siya. Pero, magkaiba siya dito. Image to. Ito video. Bali tatlong video na gamit ko, no? So, auto-reply ulit. Then, balik ka ulit dito sa taas. Video 3. Yan. Kasi video tong first ad set ko. And image dito sa isa, video dito. So, depende sa'yo kung anong gusto mong ilagay. Pwedeng puro video, pwedeng puro image, or pwedeng katulad ng ginawa ko, may video, may image, may video, may image. No? It depends sa'yo. So, yun. So, coach, question, bakit kailangan pa dalawa yung ad set, yung ganyan? So, ito is parang pwede mo silang i-test kung sino yung best performing dito na ad set and best performing ads. At the same time, kung sino yung best performing sa kanila, pwede mo siyang i-off. Okay? So, yun. Once na okay na siya, nabuo mo na yung setup na to, balik ka na uli ng main campaign, tapos saka mo siya i-publish. Okay? Click mo yung publish. Yan, 1 out of 7. Dapat schedule din yung lalabas dito sa kanya. Alright? So, tingnan natin kung walang error. Yan na. Yun. So, yun. Scheduling na siya, oh, ang nakalagay dito. So, ibig sabihin, successful yung ginawa natin. So, i-check natin. One campaign, checkbox mo lagi ito para ma-check mo kung ilan yung ad set and ads niya. 2 ad set, magaling mo yung check. Ito yung dalawa, different targeting. And 4 ads. Grabe, di ba? So, ganun katindi yung ginawa nating structures from scratch to advanced, no? So, pag nasunod mo tong structures na to, hindi ka malilito. Ganun lang yung tamang sistema. At the same time, marami kang magagawang ads. And basically, para sa akin, kung higher budget ka, pwede kang mag-budget at least 1,000 to 2,000 until 3,000 talaga kung malakas ka. Daily, yun. Pero kung beginners ka naman, gusto mo budgeted lang, pwede mong iset yung spending limit doon na at least 300 to 500 lang doon sa billing section. Dito sa billing, no? Pwede ka maglagay rito ng spending limit lang para at least hindi siya magkaltas ng malaki. Basta marami kang ads na ginawa. Okay? So next, ito naman kung paano gamitin yung website mo. Kung paano ba i-run yung product mo doon sa website, no? So pakita ko lang sa iyo. For example, mag-open ako ng isang landing page. Alright. So ito, open ko yung another site. Ito yung pinaka landing page. Wait lang. Yan. Ito yung pinaka-landing page na tinatawag, no? So dito, landing page, meron siyang details na kung ano yung ino-offer mo. Then, katulad nito, ang ino-offer ko dito is tutorial. Yan, kumpleto na yan. And meron din siya ditong video. Of course, testimonials. And yan, ito yung mga scalable with confidence, no? And pwede kang mag-register na dito. And once na naka-register ka, ibig sabihin, to become a member ka na, pwede kang magiging member ka na ng aking team. So, sample ko na landing page na gagamitin kung paano ba i-set up yung landing page
to your ads. Di ba? So, ito na. Ito na yung part na may mga landing page dyan and may mga leads and generation dyan. Kumbaga, dito papasok lahat ng leads nang mag-fill up. Once na nag-fill up yan, mag-generate na yan to your email and to your CRM form, no? At the same time, is makakakolect ka ng kung ano yung gusto mong kay client. Let's say, yung name niya and email niya and also yung contact number niya kung yun yung purpose mo sa kanya. Alright? So, paano nga ba i-set up itong ating landing page to your ads, no? So anyway, balik tayo sa Ads Manager. So from here, set up tayo ulit, click mo yung create. Tapos dito, makikita mo to, before engagement yung ginagamit natin. Ano? From now, kay sales campaign naman ang gagamitin natin. Ito, sales campaign na para sa lead generation. Pwede rin tong leads, but I suggest kung may landing page ka, sales campaign na, no? Sales campaign yung gagamitin mo for e-commerce, lead generation, and also for Shopify e-commerce. Alright, so click mo tong sales campaign, continue. Okay, since sales campaign yung gamit natin, but ang gusto kong structures is CBO 112. So CBO, lagay ko CBO 112. Ayan, no? CBO 112, and then ito naka-CBO siya, naka-campaign budget siya, no? So gusto kong budget is 300. 300, okay. Well done. Dito wala ka nang babaguhin This is special category nga pala guys. Kung nagra-run ka ng real estate or mga gambling or something na so kailangan mo ng categories talaga kasi once na hindi mo yan dineclare kay Meta, yung mga ganyan, financial, employment, housing, leadership, social issue, election politics, possible na ma-restrict tong ad account mo. Take note guys, no? Pag ganun yung niche mo, kailangan mo mag-declare dito. Alright? Real estate, mga elections, mga ganyan, housing, employment, financial products, and services, kailangan mo siya mag-declare, no? Pero kung mga product lang naman, okay lang yan, walang problema. Wag lang yung mga involved yung mga may pangalan talaga na gagamitin mo yung copyright ka doon sa product nila. So possible pwede ka ma-restrict. Kailangan mo mag-declare. Alright? Okay. So yun, wala ka nang gagawin dito. Excuse me. So from here, 300 pesos. Okay? Punta na tayo kagad kay AdSet, no? So since sales campaign yung gamit natin, from here, ang conversion location mo is tama to. Pwede kang mag-website and calls. But I suggest, kung website lang, dun sila magre-register ng form or magbabay or bibili, which is gamitin mo tong single, website lang ang ilagay mo. Yan. Ito yung tama. Website lang, no? Walang calls, no? So, conversion, website yung gagamitin. Okay? Punta ka dito, and single, and then website. Alright? Next. Ito naman. Schedule, 11:59 pa rin. Ayan. Ito lang. Dito, kailangan mong gumawa ng data pixel. So, ito yung sinasabi ko kung paano nga ba coach gumawa. Ano ba yung pixel? So, pixel yung kailangan para maganda yung data or maganda yung connect niya kay Meta dun sa landing page mo. Alright? So, make sure na nakakonect yung pixel mo doon sa iyong website or landing page. So, paano ba yun i-connect, coach? So, syempre, since gumawa ka ng landing page, make sure na yung naggawa nun is meron siyang headers and footers na ginagamit para ma-edit mo yung pixel, no? So, dito, magke-create ka dito ng datasheet. Click mo lang tong datasheet and then lagyan mo ng pangalan, for example, pixel one marketer test. No? So ito, create ka lang yan, then create pixel. Tapos, nakapag-create ka na, ilagay mo rito yung link ng landing page mo. Ito, yan. Yan yung link nito ng landing page na to yung landing page mo. Then, paste mo dito. Yun. Then, check mo siya. So, yun. So, sabi niya, make sure your pixel is ready to use. So, ang gagawin mo pag ganito, click mo tong write code now, no? Write code now, then piliin mo lang tong meta pixel only. So, click mo to, meta pixel only. Yan. Or next, next mo na siya. Then, install code manually.
no? Click mo tong install code manual. Then mapupunta ka rito sa event manager. Yan. Ito yung code na sinasabi niya. Yan. So, all we have to do is copy mo lang yung code. Yan, copy. Ngayon, i-paste mo ngayon dito sa iyong website. So, paano mo ba yung i-paste code? Coach, paano yun? Siyempre, kung sino yung gumawa nitong landing page mo, ibigay mo sa kanya, yung developer na yon, yung code na to, at siya na yung mag-paste doon sa landing page mo. Importante, nagawa mo yung papel mo, yung trabaho mo, na nakuha mo yung code galing kay Meta. Then, siya na, ikaw, or kung ikaw marunong mag-paste doon sa headers, ikaw na yung mag-paste. Alright? So, ganun lang kadali, guys. No? Doon mismo sa landing page mo, papipaste yung iyong pixel. Alright? For example, na-paste na siya. So, balik na tayo dito. Diba? Naka-paste na siya. Ayan. Then, so dito, lalabas na dataset. Since nakalagay na yung pixel mo, so dito pipili ka rito sa total action people take on your website. So, kung pipili mo rito is etong ginawa mong pixel. Click mo na to, Pixel 1 Marketer Test. And then, conversion event. Ano ba yung gusto mong event, no? So, dito, I suggest, halimbawa, ang gusto mo is yung purchase, makita yung purchase niya. Eh, kung complete registration lang naman yung target mo, pwede naman, ito yung piliin mo, complete. No? Pero kung gusto mo dun na bibili mismo sa product mo sa website, I suggest purchase yung pipiliin mo. Kasama na yung registration dyan. Magre-registered sila, tapos magpo-purchase sila para makita mo yung conversion. No? So, click mo yan. And then, ayun na. So, na-set up na natin yung pixel mo and also yung conversion na target mo. So, pwede mo nang gamitin ito to running ads campaign. So, kompleto na tayo dito sa ating ad set level, no? So, pagdating dito sa baba, so, patapusin natin. So, meron na tayong naka 11:59 PM audience. So, lagyan natin yung audience natin. So, ano ba? Ito yung gusto nating audience, yung sinet up natin. Okay, set ulit natin dyan. Yun. Tapos, copy-paste mo lang yung audience. Copy. Then, paste. Okay, ito yung pangalan ulit ng audience name. And the last. Ayan. So, tapos na tayo dito, di ba? Balikan na natin. Okay na tayo dito sa ad set level, no? Then next, forward na tayo dito sa ad level. Ayan, dito na tayo sa ad level. Alright. So dito, I suggest create ad yung gagamitin mo. Ito dapat. Create ad, no? Tapos, manual upload lang. And then, single image and video. Tanggalin ulit yung check. Tapos, main destination website. Ngayon, dito nakalagay yung website URL. So, ipipaste mo lang dito yung URL mismo nitong site na ginagamit mo na to, no? So, kunin mo yung site na yan, copy mo yan, kung naka-ready na naman nakaka-copy, paste mo na dito. Yun. Alright? So, pag once na na-paste mo na siya dito, tignan mo, test mo kung gumagana. So, from here, click mo to. Yun, gumagana. So, dito, ibig sabihin, pag kinilik to, magpa-fire to, pag kinilik tong ads mo, magpa-fire to. So, dito na sila mapupunta. So, nasa landing page mo na sila, di ba? Nadala mo sila sa landing page, no? So, possible na mag-registered sila rito at makuha mo yung information na kailangan mo sa kanila. Boom! Doon mo makukuha yung tinatawag na lead magnet kung paano mo ma-attract yung client mo using your landing page, no? So, ganun lang kasimple, guys, mag-setup. Alright? Huwag niyo kung kakalimutan to, itong web URL. Okay? So, dito sa baba, syempre, para maganda naman yung features nitong yung ads natin, lalagyan mo yan ng creative. Okay, from setup creative. So, ang gusto ko, image lang. So, lagay ko yung image. Next lang ako. So, ayoko na mag-upload kasi meron naman ako dito. So, pwedeng ito yung ilagay ko. Ito, yan. Next ko lang. Captions. Ganun pa rin kung, kung anong caption yung gusto mo ilagay. Bawat, lang. Himbawat, ito yung gusto kong caption. Diba, ito pa rin. Ito yung caption na lalagay ko. Yan. So, copy mo lang. Then, paste mo dito. Yun. Tapos, ganun pa rin. Lagyan mo siya ng headline. So, dito may automated headline naman siya. Pwede ka nang pimili. No, depende sa'yo kung ano gusto mong headline. But make sure match dun sa ina-ads mo. No? So, dito, ito. Kunin ko to. Copy. And then, paste ko dito. Yan. Then, okay na. May caption na. May headline na, no? So, kung papansinin mo, nagbibigay si Meta ng automated na
na selection na pwede mong gamitin na headline and caption. Right? Next. Variation. So, yan, may variation. Pero ayoko munang gamitin yung variation. Gusto ko yung ginawa ko lang. Alright? Next mo lang uli. Done. Boom. So, ito na. Meron na tayong creatives, no? But ang main target natin dito, ito yung, kung papansin niyo yung see details na yan, pwede mong palitan yung button na yan, which is ang gusto ko, mag-sign sila sa form. So, all you have to do is, I want to check this button, no? So, ito siya, yung CTA na tinatawag, call to action button. So, pwede natin palitan yan. So, ang gagawin natin dyan is sign up now. So, ito gusto ko, sign up. So, yun, tignan nyo, di ba? So, ganun lang yung paggawa, guys, pag may landing page ka, no? So, yun, sign up. So, ang ganda na. Pag kinilik nila yan, automatic, magpa-fire itong landing page. Boom, di ba? So, ready na to ads and pwede mo na silang ma-hook dito. No? Kaya kailangan maganda rin yung pagkaka-build ng landing page mo. Para pagdating dito, hindi sila mag-alinlangan na mag-sign ng form, no? Dapat detalyado rin, alright? So, yun. So, ganun lang, guys, yung paggawa ng ating landing page, lead generation, and purchase, no? So, once na tapos na, publish mo na siya. So, pwede ka rin, guys, mag-duplicate niyan. Pwede mo siyang dalawahin din. Duplicate mo lang. Then, another ads uli. Tapos, palitan mo lang yung ads mo dito. Itong image mo. Ibang image naman yung gamitin mo, pwede rin yan. Or video. Pwede rin video. Bawa, ito naman yung gusto kong image. Let's say, ito. Yan. Yan. Next lang. Done. Ayun. So, dalawa na yung ads ko, no? So, ito yung gusto ko. For sign up image. Pangalan niya, lagay ko. Sign up. Yan. Oh, mali spell. Sign up. Ito naman, purchase. Yun. So, dalawang ads, isang sign up, isang purchase yung gusto ko. Pero parehas lang ang goal nila. Parehas sign up and purchase lang. Pangalan lang yung nilagay ko doon. So, ang napakaganda, guys, kung titignan mo. Ayan. Ito yung ads mo. Ayan. Di ba? Yun o. Sign up na. Pag kinilik nila yan, magpa-fire to. Diba? Ganun lang kadali. Once na lumabas kay client yan, automatically magpa-fire to. Alright? So yun, malinaw na tayo dito, no? So once na okay na yan, punta ka ng campaign, then publish. Click mo siya. Na natin kung walang error. Yun, walang error. So schedule din yung lumabas, guys. Nakita nyo? Pero kung papansinin nyo dito, purchase yung kayo. Kasi nga, landing page yung gamit na natin, per purchase na. So, doon na natin mapapansin na iba na yung conversion na ginamit mo rito, cost per purchase na. Alright? So, from here, ibang conversion yung ginamit. Ayun. No? So, napaka-solid, di ba, guys? May natutunan ba kayo? So, hindi lang yan, hindi pa tayo tapos. Meron pa akong ituturo, which is ito naman, yung paggawa ng likes and followers. Yung kanina, para at least, kung gusto nyo muna yung likes and followers ang page nyo. So, make sure, pag bago pa lang kayo, katulad ng sinabi ko ng per session, kailangan is meron mo na kayong at least 300 to 500 likes and followers na organic, no? So, paano nga ba gawin yung coach? So, dito, tuturo sa inyo kung paano. So, click mo lang tong create. Then, engagement pa rin. Continue. Manual pa rin. Continue. Then, lagay mo lang dito, pangalan, syempre, likes and followers na. Yan. Likes and followers yung pangalan, pero ang gusto ko, CBO. Yan. Campaign budget pa rin. Okay? And palitan mo, gawin mo lang 200. For example, tapos dito, punta na tayo kagad dito sa ad set level. Then, palitan mo tong conversion location. Gawin mo siyang Instagram or Facebook. Click mo yan. Yun. So, once na napalitan mo yan, palitan mo yung performance goal. So, kunin mo lang tong maximize number of page like. Yun. So, ayan na yung goal for page like ang target natin. Okay? Then, set mo lang dito uli. 11:59 pa rin. Then, dito sa baba, palitan mo lang yung audience. Yung audience pa rin. Click mo lang tong audience. Click ka ng audience na ginawa mo. Okay, boom. So, gamit na gamit yung audience, guys, kung papansinin nyo. Di ba? Hindi na tayo nag-create, no? Kaya ganun yung first step natin. Pinagawa ko muna kayo ng audience. So, from now, ang layo na nung narating natin dito. Pero,
kung papansinin nyo, yung audience, ginagamit natin ng ginagamit. Di ba? Yan na nagke-create, no? So, lagay mo lang yung pangalan dito. Alright, tapos, well done. So, easy, di ba? Punta ka na dito ulit sa add. And then, tanggalin mo tong check. Eto na. So, yung ano ba yung image na gagawin mo for likes and followers yung gagamitin mo? No? So, dito, select image ka lang. I suggest image lang for likes and followers. For example, ito yung gusto kong for likes and followers. Yan. Yan. Tapos, lagyan mo lang ng primary, which is, halimbawa, may primary, ito yung primary pa rin. Copy ko lang para ma-hook sila. Gandaan nyo yung primary, guys, ha? Kasi importante yung caption na mababasa ni client. No? Variation, ayoko niyan, done mo lang, next lang. Ayun. So, from here, nakalagay dito, tignan mo yung conversion. Facebook feed, link, description, like button na. Like button. Kasi yun yung target natin. Likes and followers. Alright? So yun, ganun lang kadali gumawa ng likes and followers. No? So kung gusto mo, para mas mabilis, duplicate mo pa siya ng isa. Yan, duplicate. Para dalawang image yung nagra-run na ano. Clear all mo lang to para mapalitan mo siya. Clear all. Then, add media uli. Add image. Select ka uli ng another. Punta ka sa page. Select ka ng panibago. Ito naman yung isa. Next. Next. Since may caption na siya, next. Done. Yun. Dalawa na yung likes and followers ko, no? Yan. Ito yung likes, followers. Ito yung isa. Ito yung una. Well done. Diba? Tapos, pag na-set up mo na siya, balikan na uli ng campaign level, then publish. Okay na. Tignan natin kung anong magiging result. Yun. So, successful yung atin, no? Completed yung nakalagay. Well done. So, dito, titignan mo, naka-schedule siya, pero yung result niya, like or follow and likes. So, yan yung goal natin, makakuha ng likes and followers. Diba? Ang astig. So, ganun lang guys kung paano mag-setup ng likes and followers, no? Eventually, kung ganyan likes and followers, dapat magbabudget ka rito. Coach, magkano ba yung, ano ba, question, Coach, magkano ba yung dapat kong ilabas kung ano, sa likes and followers naman? Tandaan nyo, pag likes and followers, ang target nyo naman, mag-budget ka, for example, ang per like and followers yan, mostly 3 pesos to 8 pesos, mga ganun. Pero kadalasan 3 to 4 pesos lang yan. So, sa isang likes, kasama na yung follow doon. I-times nyo lang yung diba, gusto nyo 1,000 likes and followers ang makuha nyo. So, automatically, kung 3 pesos yan, i-multiply nyo lang yun sa, ano, sa 3 pesos times 3 times 1,000 likes and followers, no? So, probably 3,000 pesos yung magagastos mo sa 1,000 likes and followers. Pag ang CPM mo is nasa 3 pesos lang. Okay? Separate yun ng budget. Dagdagan yung funds nyo. Magdadagdag kayo sa fund, no? Laging funds yung ano dyan. Lahat yan hindi gagana pag walang funds. Ha? To be honest, useless lahat to. Kaya make sure may fund yung ads budget nyo. Okay? Pansyahin nyo kung ilan yung ads nyo. Halimbawa, naka-likes and followers kayo. Gusto nyo 1,000 ang goal nyo. Kung 300 lang naman ang goal, i-divide nyo doon yung 300 times 3 pesos. So, 900 pesos, meron na kayong 300 likes or more than 400 likes and followers na rin. No? Ganun din naman sa ano campaign. Kung magkano lang yung budget na gusto nyo, lagay nyo lang din, divide nyo lang. But it depends kung magkano yung daily nyo na. For example, gusto nyo lang ma-spend sa pera nyo, sa ad spend nyo, 500 per day. So, ilagay nyo lang sa budget nyo, dun sa card nyo, spending limit, 500 lang ang ilagay per day. So, tapos, reset nyo na lang, tomorrow uli, another 500. No? Para mas makatipid kayo. Kung ganun. Pero kung gusto mo talagang mag-boom ka agad, tumakas ka, daily, 1,000, 2,000, I suggest 2,000 to 3,000 per day. I'm gonna make sure marami ka na ma-hook talaga dyan. And mabilis yung algorithm ni Meta. Okay? Yun yung higher budget sa mga may kayang budget lang. Ha? Yung gusto ka agad mag-boom yung business. No? Mas the more the higher the budget at marami kang campaign at alam mo na itong structures na to, may possible na mas mabilis yung pasok ng ROI mo dito and algorithm. Kasi the more the higher budget, the more the complete setup and maayos naman yung mga creatives mo, maganda yung creatives mo, match yung creatives mo, yung content mo, magaganda yung pagkagawa, no? So walang reason para hindi ka maka-close ng sales, no? So dapat maayos din yung pag-setup ng automation and AI. So yun yung free na ituturo ko kung paano naman sila mag-generate at maayos doon sa closing sales na yan. Alright? Okay, so hindi lang yan, hindi lang likes and followers, meron pa tayong meron pa kayong dapat malaman, no? So from here,
So, ito yung tinatawag na add account. Yan. Pag kinilik mo tong sa taas na to, yan yung add account, no? So, ito naman is business manager na to. So, dito, tandaan mo lang kung anong add account. Kung marami kang add account na ginawa, tandaan mo lang kung saan add account ka naggawa. So, ito yung mga numbers. Dito ako kasi pag nag-switch ako sa ibang, nag-switch ako sa ibang add account, yan, sinwitch ko siya. Ito naman yung ibang ad account na ginagawa ko, which is sa other client ko. No? Boom. So, ito siya. Ayan. And then, kung papansin nyo, nagbago, di ba? Ayan, nagbago, no? So, dito, balik ako dun sa dati kong ad account, yung ginawa natin. Yun. So, di ba? Laki ng different, no? So, kasi, it-depend kung anong ad account yung ginagamit mo dito. Alright? So, ito naman, kung paano babasahin yung metrics. Coach, paano nga ba malalaman to? Ano ba ibig sabihin ng mga to? Yan. Mga nasa ibabaw na yan. No? So, dito, ito yung columns performance. No? So, ibig sabihin nito, ito yung mga nandito sa ibabaw. Itong result, cost per result, budget, amount spent, impression, and attribute and bid strategy. So, pwede mo siyang baguhin, guys, dito. Click mo lang yung columns from here, tapos click mo lang tong custom, edit mo siya. So, lalabas na to. Ito siya, oh, yung mga nandun sa ibabaw. Itong mga to. Yan. Diba, gusto mong kunin yung purchase, no? Type mo lang purchase. Yan. Ito, kunin mo to. Ito, purchase. Check mo lang to. Yan. Tapos, PPC, pwede rin per purchase conversion. Yan. Hanapin mo siya. Ito, average purchase conversion. Check mo siya. Yan. Tapos, apply lang. Pwede ka maglagay ng pangalan. Click mo lang tong save and column preset. And, lagay mo, ano ba, pangalan ko, Errol. Then, save ko siya. Boom. Yan na. So, tingnan natin kung nandito siya ngayon. Ayan, oh. Ito yung dinagdag natin. Purchase and average purchase. Okay? So, ganun lang yan, guys. Alright. So, since na alam nyo na yung metrics dito, kung paano papalitan, dito lang sa ibabaw. Ito yung pangalan ko, Errol. Kaya napalitan tong column na to. Okay? So, ngayon naman, paano nga ba magbasa ng scaling? Paano ba mag-scale, coach? Ito na, nasa scaling na tayo, no? So, dito, for example, ito, umabot na ng 1 week. 1 week, okay? Ngayon, pupunta ako sa sample, one of my clients. Ayan. So dito, ito yung sample ko. Naka 1 week na siya. Ngayon, kunin natin yung 1 week niya dito. Itong lahat ng campaign na to. Itong mga active na to, no? So from here, click mo lang tong may date na to. Yan. Tapos dito, magbilang ka ng 1 week, no? At least, ito, June, for example, June 24 to 30. 1 week yan. Isang click. So, pag kinlik mo kasi siya, isa lang, ito lang yung makukuha mong date 24. Ngayon, kung gusto mong makover yung 1 week, click mo pa tong isa. Yan. Okay? So, different yan ha. Pag gusto mo, ba, ito lang gusto mong date, isang click lang. Ngayon, pag gusto mo naman na makuha yung may covered na maraming area, day, 24, tapos 30. Then, update. Boom. From June 24 to June 30, yung report ng lahat ng to. So, ito na yung pag-scale dito. From here, for the campaign, yan yung mga active na to. Tingnan natin kung sino yung best performing campaign dito in 1 week, no? So, for the first, itong isa, nakakuha siya ng 75 inquiry. Okay. So, paano ko nalaman 75? Itong result na to, ito yung, kung ilan yung nag-inquire. Daan nyo ha. Itong result, kung ilan yung nag-inquire. Alright? So, ito yung mga nag-inquire. Ito sa isang campaign, 75. Ito naman dito sa isang campaign, 83. Ito, 151, 194, 115, 64. So, napakadami pala nag-inquire ng 1 week dito sa isang page na to. So, kung susumahin mo, almost 500 inquiries in just 1 week. Kasi malakas na nga to, pero sample ko lang to, no? So, ito yung mga nag-inquire. Almost 500 in 1 week. Grabe. Alright? So, ito yung nag-inquire. Tandaan nyo po, per inquire, per inquire ang may bayad. Ulitin ko ha. Per inquiry, may bayad po kay Meta. Pero per reply, wala pong bayad pag naka-messaging conversion tayo. Okay? Iba naman yung purchase conversion. Alright? So from here, ito yung nag-inquire, ito naman yung reach. Yung na-reach niya, kung gaano kalaki, ito naman yung impressions, no? Kung gaano rin kalaki. And the last is cost per result. Ano nga ba yung CPR? CPR is cost per result kung magkano per inquiry.
per inquiry. So, ibig sabihin, in 1 week per inquiry, ito yung costing niya, CPR, 25 pesos 0.09 centavos times 75 na nag-inquire dito sa isang campaign na to na under nito, ayan, 75, tapos ito yung cost niya. Pag tinimes mo yan, ang total na gastos mo sa isang campaign pa lang in just 1 week, 1,880 na dito. So, 25 times 75 ulit per inquiry, ulitin ko, total of 1,800. Okay? And next campaign, 43. Ang taas yung CPM niya, 43 per inquiry times 83 na nag-inquire, yung 83, total of 3,600 yung nagastos niya sa next campaign. Ito lahat yung mga nagastos yung total sa campaign. No? So, tinuro ko sa inyo kung paano to computein in 1 week. Okay? So, ang tanong, profitable ba coach yung ginastos niya? Ang lalaki yata ng ad spend nito Parang ang laki. Siyempre, hindi kahit sino namang business owner, hindi mag-uubos ng ganyang kalaking budget kung hindi profitable yung bumabalik sa'yo, no? So, tignan natin. So, dito sa dulo, may purchase na nakalagay. Boom, ayun. So, may purchase siya. So, ibig sabihin, yung purchase niya, magkano yung product niya is 3,500 per bawat piraso, no? 3,500. So, yung 3,500 niya, minimum yon, pero ang pinaka-maximum na price niya is 17,000 yung product. Alright? So, palagay na natin, mag-base tayo sa 5,000, no? Sa isa. So, dito, ang amount spend niya is 1,800. Times natin to ng 4 yung bimili, 5,000. So, meron siyang 20,000. Less natin yung 1,800. So, may natira pa siyang 17,800. Tama ba? So, yun. So, ibig sabihin, nag-times 4 yung ROI niya. Bakit? Kasi yung gastos niya 1,800, no? Times natin yun sa 20, less na natin yung 1, times natin yun sa 4, less natin yung 1. Times 4 yung ROI niya. So, meron siyang 18,000 na kinita. Di ba? So, ganun yung tamang pag-i-scale. Alright? Dapat profitable yung ginagawa mong ads, no? So, coach, paano mo ba malalaman kung winning ads or tama yung creatives or okay ba yung setup, no? Or ano yung mali? So, katulad nito, na may benta na, maganda yung campaign result niya. So, kasi may benta siya. Dito mo malalaman. Pag walang benta, syempre, hindi pa rin matatawag na conversion yon. Ang tinatawag na conversion is pag naging pera na or pag binili. Yan ang real conversion. Alright? So, hindi yung dami ng inquiry, hindi yung baba ng CPM mo. Mababa nga yung CPM mo, aanhin mo yung baba kung wala ka namang conversion sales na bumabalik. 'Di ba? So, useless lahat. Puro gastos lang yung inaabot mo. Ito yung hindi alam ng iba na ads ng ads pero at the end, hirap sila pagdating sa conversion. No? So, yun yung dapat nyong tandaan. Dapat may benta, may sales, lamang ang sales sa ginagastos sa ads. Para at least nag-generate talaga at the same time is worth it, profitable yung ginagawa mong ads. Okay? So, paano nga ba ma-scale to? In 1 week, balik tayo rito. Tulad nito, click mo lang tong campaign na to. Yan. Checkbox mo, unahin mo muna to. Then, punta ka dito sa ad level. Yun. So, ito yun. Sa isang campaign, meron tayong 1 ad set lang and 4 ads, no? 4 ads yung ginamit ko dito. 1, 1, 4. Ibig sabihin, 1, 1, 4, no? 1, 1, 4 siya. Then, tingnan natin, sa mga ads na to, sino ba yung nagpe-perform? So, malalaman natin yan dito. Boom. So, katulad yan, isang ads lang yung nagpe-perform, may 75 inquiry. Ito yung winning ads. Boom, na tinatawag. Siya yung winning ads na tinatawag. So, meron siyang 75 na inquiry. Ito, tatlo, is i-close mo na yan, i-off mo na yan pagka wala siyang sales or walang inquiries, no? Pero kung meron naman, piliin mo lang yung lumalaban. Okay? Ganun yung tamang pag-scale, Then, sa kanya rin yung benta. Siyempre, ito yung mas matindi. Dapat may benta siya dito. Alright? So, make sure na may benta siya rito. Ayun. So, i-off mo na siya. Ganun lang yung proper na pag-i-scaling. No? Ngayon, may winning ads ka na. Alam mo na ngayon kung sino yung creatives na to. So, ibig sabihin, maganda yung setup. Okay, walang problema. Ang problem is the creatives. Kasi bakit ito nag-perform? Bakit itong dalawa, tatlo hindi? Di ba? So, bimenta naman to. So, nandito yung problem sa creative. Wala na sa setup. Alright? Gets nyo? So, ganun yung tamang pag-scale. Okay. Balik tayo sa campaign. Ayan.
So, ganun lang guys kung paano, no? So, dito naman sa website, coach, paano naman kung landing page yung gamit namin? Product, which is doon bumibili si client sa product ko. Paano ba mag-scale pag ganun? So, punta tayo sa isang sample ko na product para mapakita ko sa inyo, no? For example, ito yung website conversion naman. Ayan na, website conversion. So, ito yung purchase, no? Kung papansinin niyo, website purchase, ayan, hindi siya katulad ng messaging conversion. So, from here, mapapansin mo, hindi siya per messaging, per purchase siya. So, ito yung CVR niya, cost per purchase, and ito naman yung cost per result niya, no? But the amount spent is ito yung amount spent niya. But eventually, malalaman mo yung total niyan sa reports kung ilan yung overall na bimili. Katulad ito yung mga purchase, no? So, para makita mo yung total na average nito, hindi ka lang dito magbase. Pupunta ka sa reports. Tingnan mo to, add reports, tapos dito, yan, ito yung goal, no? Click mo tong view reports, yan. And then, from here, for example, ang kukunin ko is from June 16 to 30. Yan. Then, update. Ito lang yung kukunin kong reports, no? Then, ito yung metrics. Gusto ko kasama sa metrics is, ayan, yung amount spent, yung purchase, cost per purchase, purchase conversion value. Yan yung mga gusto kong kasama dito sa report. No? From here, ito na, nasa report na tayo ng purchase. So, kung titingnan mo, yung total amount spent dito, ang nagastos is 31,825 in 15 days. Alright? So, dito sa dulo, yung purchase conversion value, which is ito na yung gross, no? Yung gross na kung magkano ba yung per product na binenta mo. Yung gross ng product, pero hindi pa doon kasama yung shipping fee, yung magkano yung product, kung magkano yung puhunan sa product. Ito yung pinaka yun lang ng product, pero kung magkano yung purchase ng product, no? So, ito na siya. So, kung susumahin mo, sa ginastos mong 31,000, nakinita ka naman ng 100,000, is profitable yung ginawa mong ads, no? So, kung gusto mong malaman yung cost per purchase niya, ito yung CPP na tinatawag, CPP. So, dito nakalagay lahat kung magkano yung CPP niya. Pero kung papansinin mo, kahit na ano siya, 1,245, pero may benta siyang 6. No? Ayan, no? 6, ayan. Ito yung amount. Yan, ito yung 6. Yan, ito yung 5. So, iba-iba yung CPP nila. 'Di ba? Ayan. And check pa natin yung yung kulang pa para sure. May kulang pa tayong metrics. Dagdagan pa natin. Okay, balik ka lang dito sa customize. Then may dagdag pa tayo. CTR, sama natin 'yan. So dito lang sa metric guys may pwede kayong magdagdag dito. Kung ano pa yung mo. Gusto mong idagdag. Then, okay. CPC, ayan, may CPC na pala. Alright, so ito yung CPC niya. Amount spent, ito yung nagastos. And purchase, yung bimili, ano pa kulang. So dito para makompleto mo yung reports na yan. No? So from here, ayun na. 1 to 45. 1 to 45. Alright, yun. So ito na. So kung titingnan mo yung CTR, naka-tres tayo, almost 3, no? Meron pa nga nag-4. So, kasi pag umabot ka ng CTR, ano ba yung CTR, coach? Yung CTR, ito yung click-through link rate. Kumbaga, pag nasa 10 ka, possible, ikaw na yung pinakamalupit na advertiser, no? Ba't bihira pa yung nakakagawa nun? Supposed to be hanggang 6 lang, pinaka-maximum 3. 3, pag 1, mababa, medyo, alanganin. 2, pwede na. 3 is pasok. Maganda yung
CTR na pumapasok. So, ibig sabihin, possible makakonvert ka ng sale 3 pataas. Yung mga ganun, no? Right? So, yan po yung tamang pag-ano ng report. Paggawa ng report, no? And kung paano mo kukunin sa purchase yung report mo, dito ka lang magbabase sa metrics. And then, kung gusto mo siyang i-download, click mo lang yan. Then, ito yung title as a CSV. Then, export mo lang siya. Yan. Yun, makukuha mo na yung report na yan. So, pwede mong gamitin to your clients and to your, sa mga records mo para i-print mo siya and confiling, no? Kung gusto mo pa siyang i-print. So, ganun lang guys kung paano basahin yung purchase dito. So, ito na yung pinaka-metric niya. Alright? So, balik ka na ng campaign. Ayan. So, cost per purchase, cost per results, and kung magkano yung nag-purchase sa kanya. So, kompleto po yung ating metrics, no? Alright? Okay. So, kung titignan mo siya, tulad nito, ito yung sample na ginawa ko. Yan, 112 image. Pero, pag nag-fire siya rito, katulad nito, mapupunta ka sa shop nito. Kasi ito yung website. Ayan, no? Ito yung tinuro ko sa inyo. Yan. Then, pag kinilik mo yan, magpa-fire doon sa website. Diba? So, ganun lang kabilis. Okay? Close na natin yan. Alright. No? So, yun. Guys, tapos na tayo sa ating final sessions. So, recap lang tayo doon sa mga ginawa natin. For the first session pa lang, gumawa tayo ng audience and how to insight your Facebook page, yung likes and followers, no? So, yun yung first session na ginawa natin. For the second session naman is to execute the campaign setup and also campaign objectives and ano nga ba yung AVO and CBO and also the structures, no? And of course, gumawa tayo ng setup ng create ad and selection pati ng audience. Ginawa na rin natin. Okay? So, yung third naman, itong last is gumawa tayo ng existing post na CBO and ABO. And of course, pati yung landing page kung paano mag-setup ng landing page. And details ng metrics kung paano nga ba maglagay ng metrics dito sa ibabaw, yung tinuro ko. And next natin, kung paano mag-scale ng ads. Scaling ng ads, which is kung ano ba yung profitable ads and kung paano nga ba babasahin yung mga nagpe-perform na ads and also yung setup, no? And kung paano rin basahin yung CPR, ano yung CPR, cost per results, and yung amount spent, kung paano mo multiply yung ads mo. Alright? And kung paano mo i-check per day, no? So napakadami palang coach na tinuro mo, which is talagang napaka-solid nito from the scratch hanggang dito sa third session na to is masasabi mo na parang whole year ka nag-aral pag na-master mo tong tinuro ko. No? Grabe. So, hindi pa yan. Meron pa akong pre, which is ito naman yung automation and AI na isa-select mo dito sa mga ads na ginawa natin. So, ganun tayo kalupit. Siyempre, hindi ko kayo pababayaan pagdating naman sa closing sales, which is doon sa automation na nandoon na yung AI na kahit tulog ka, within 24/7, nagtatrabaho sa'yo. Alright? So, well, anyway, thank you so much po sa pag-avail ng course na to. And I'm happy na nagtiwala po kayo sa amin as one marketer. So, alam ko na magbabago na yung journey mo and vision mo dito dahil sa course na to, sa natutunan mo na to. And congratulations, ngayon pa lang po, kino-congrats ko na kayo sa panibagong vision and journey ng iyong business at ang iyong learnings na natutunan dito. Anyway, by the way, I'm Coach Errol again. At your service, any questions mo, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page, Facebook account, and social media platform. No? God bless you all and see you for the next courses again. Bye-bye.